Hi Universe, good morning. Today's video tayo po ay mag-yoga exercise. At yan guys, magbibigay din tayo ng konting tips para sa health. Ayan, meron po tayo ditong 8 secrets of health. Ayan, habang tayo ay nag-exercise, ayan, magbibigay lang po ako ng konting tip na about sa health po. Ayan, kung makikita nyo guys, ang tagal ko na guys na hindi nakapag-zumba dahil ako ay kumakain lang ng kain. Ayan, kung makikita nyo, marami na naman tayong pills dyan. Ayan guys, panatilihin nating malusog ang ating katawan. Kaya ito guys ang aking gagawin for today's video. Ayan. Mayroon akong books dito ng 8 Secret of Health by Ethel R. Nelson, MD po siya. Okay guys, ang talakayan natin ngayon ay nutrition. Ayan. Ayan, kung makikita nyo po dyan, meron tayong tinatawag na New Start. Ayan, talakayin muna natin ang letter N. Ayan, may acronym po yan sila. Yung letter N ay stand for nutrition. Ayan, at may batang malusog na gustong sumali. Ayan ang aking baby. At yan nga po guys, sa nutrition guys, ayan, tayong Pinoy, likas talaga tayong matakaw o mahilig sa unli. Ayan, unli rice. Mahilig sa buffet, mahilig sa samgyupsal, mahilig sa mukbang. Ayan, kung ano-ano na lang, minumukbang. At yan guys, kung makikita nyo guys, ayan, nagsimula ako ulit ng aking exercise. Ngayon po, magbibigay lang ako ng kunting tips para sa ating view, sa ating mga ka-universe, ayan, para Miss Universe ba. Ayan, yun, dito po tayo sa nutrition, ano, ayan. Dyan po sa nutrition, magbibigay lang po ako ng kunting mga kaalaman dyan na para sa ating mga viewers dyan, na sana ay makabigay po ng kunting ano sa inyo, help sa inyo, na mabago ang inyong katakawan, char. Hindi po. Magiging healthy po ang ating katawan na yan. Sabi dito, fruits, grains, and vegetable prepared in a simple way, free from the spice and grease of all kinds, make with milk or cream the most healthy full diet. Ayan, yung mga nabanggit ko yan po ay ang mga simpleng pagkain na pwede nating kainin at nakakatulong sa ating katawan upang magiging malusog. Ayan, our creator has furnished us in vegetable, grains, and fruit all the elements of nutrition necessary to the health and strength. Ayan guys, tayo po ay may mga pagkain na binigay ng Panginoon sa atin na para nag-match doon sa ating katawan. Ayan, kasi ang Panginoon naman talaga ang nagbigay ng ating magandang kalusugan. Ayan po, kasi po tayo talaga ng mga Pilipino, likas sa atin yung kumain sa labas, kumain sa fast food. Ay may mga pagkain kasi dito na hindi natin dapat tinatangkilik kasi nga sa panahon natin ngayon parang halos hindi na healthy talaga ang kinakain natin. So, ayan, nutrition. Tapos, dapat po, ang pinakaano natin dyan ay fruits and veggies. Ayan, yun talaga yung dapat natin kainin. Pero bawal din po, may limit din po yung pagkain nun kasi sa veggies siguro wala, pero depende sa kung anong meron ka ng sakit sa katawan. Kasi may mga content kasi yan na pag may sakit ka na, yun ang isang bagay na kainin mo ay bawal. Kumbaga, lalo siyang magkukos ng sakit. Kaya iwasan. May mga bawal na rin kapag may sakit ka na talaga. So sa fruits, ganun din, no? Kasi ang sugar nun, yan. Yun po ang sa ating kunting kaalaman sa nutrition natin yan. Kasi ang daming food talaga na bawal din talaga sa atin. Next po ay ang exercise. Ayan, kung makikita niyo po ako dyan, ayan, nagtumbling-tumbling kasi talagang bumalik ako ulit sa pag-exercise dahil naramdaman ko talaga na bumibigat na ulit, dumadami ng pills ko ulit, ayan, lumalaki na yung braso, yan, sakit na yung balakang, hindi na makapagwalis ng makayuko, ayan, at dumaan pala si Daddy Boy, ayan, hindi po siya nag-exercise, talagang gumagapang lang siya, kasi nga, siya po ay, may autism po yan. So, yun po ang aking bayaw. Ayan. Siya, pababa na siya ng hagdan. Exercise din niya po yung pagbaba, akit baba dito sa hagdan. Yan, morning at evening po yan. Akit baba po siya para maliligo. Ayan. So, yan, patuloy po tayo. Ngayon, exercise. Ayan nga. Ang exercise po ay ginagawa yan sa araw-araw. Dapat kahit ilang minutes lang, no? Yung simpleng ano nga tawag dito? Pagbanat-banat ng mga buto-buto, pagising. Ayan, stretch-stretch. Ayan na naman ang aking makulit. Yan, na pabalik-balik. Ayan, pinababa ko na. At yan, ulit, balik tayo. So, ayan, exercise. Yan, exercise para magiging healthy tayo kasi ang mga toxic sa ating katawan kailangan mailabas yan para tayo mapawisan na yan. Warm up lang muna yan kasi nga baka manakit ang ating katawan after niyan. Yan, ayan nga ang ating gagawin. Next po ay doon tayo sa water. Ayan, new, ayan. W stand for water. Ayan. Ang water talaga ay pinaka-importante sa ating katawan no kasi mas mataas ang percent ng tubig sa ating katawan kasi kahit di ka makakain basta may tubig lang mabubuhay ka ng ilang araw. Ayan. Yes, anak, tubig. Ayan. At ikaw muna. O, sige, hello, guys. Hello, hello. Okay na. O, ayan. Medyo nag-commercial yung aking anak. Kasi gusto din niya mag-voice over. Narinig niya yung tubig kasi mahilig siya sa tubig. Ayan. Lumalangoy sa tubig, sa palanggana. Ayan. Naglalaro ng tubig, malakas sa tubig. Ayan yung aking anak na maliit. At ayan guys, sa water guys, ayan. Syempre guys, masarap naman talaga na tubig lang tayo kasi yung mga drinks po, mga soda, ayan bawal talaga yan sa ating katawan. Kasi kaya nga sa mga umiinom ng soda, ayan, mga soft drinks, moderate lang po kasi hindi rin po maganda ito sa ating katawan. Yan, yun po ang benefits ng water sa ating katawan. Lalabas niya yung mga toxic at ang ating kidney ay kanyang malilinis. At syempre, mahilig din po tayo sa coffee, may mga content din po ng mga chemical yung mga pinag-iinom natin, mga juices, ayan. Di ba nga bawal yan siya sa mga bata kasi nga pwede sila magka-UTI, yun ganun. Talagang kung maaari ay wag silang kahit po yung Yakult, may mga live bacteria po yan, although good po siya sa ating katawan, pero wag po abuso, wag pong lagi-lagi kasi mataas din yung sugar nun. Akala lang natin na healthy po siya sa tummy ng mga anak natin, pero mataas din po ang sugar. Yan. Hindi po kasi lahat ay masustansya. Ang iba po, pag sobra, syempre, hindi na rin maganda. Yan. Ang next po natin ay sunshine. Yan, sunshine. Kung tayo po ay working outside, indoor, ayan, syempre, kahit hindi na tayo kailangan na gagawin yun na kasi kung sa labas naman tayo lagi. So para ito sa mga nasa loob lagi no na hindi nakakalanghap hindi nakakaano ng init ay yan. Expose dito ang ating mga yung mga nasa gumagawa sa labas sa construction, sa farm, sa mga nagtatrabaho sa kalsada, ayan, sa basta outside na kung saan ay expose talaga sila sa init sa araw, ayan.
Pero syempre yung sunshine na sinasabi na yun ay yung sa umaga from 5 to sa panahon natin ngayon hindi na siya pwede hanggang 8 to 9 kasi sobrang init na talaga yun. Basta hangga't kaya lang ng ating balat siguro okay na yung hanggang 8 to 7 pero minsan ang 8 napakainit na rin kaya okay na yung mga 2 hours o 1 hour na basta makatikim tayo ng sunshine. Ayan. Then next natin ay ang temperance. Ayan, temperance. Tayo talaga, ang temper talaga natin pagdating sa pagkain. Kaya nga, ang pagkain talaga, ang daming temperance dyan. Ang hirap talaga pigilin yan. Lalo na kapag tayo ay makapera, kakain agad sa labas. Ayan, kaya huwag natin po maging habit dapat na kumakain palagi-lagi. Pwede naman po tayo kumain sa labas, pero wag po madalas kumakain tayo ng mga pizza, burger, cakes, ice cream, meat, na mga pagkain po yan ng mga masasarap, no? Masarap talaga yan, yun. Maraming mga pagkain ng mga processed food, na mga, ang content ng mga pagkain na yun ay, yung mga ingredients nun ay mga chemical na nakalagay doon, yung mga condiments, kung ano-ano pa yung mga nalalagay na MSG, yan. Kaya, maganda pa rin yung magluto tayo sa ating bahay, ng sariling luto natin, no? Then, ayan, temperance. Yan, yun din, ang ah, yung umiinom ng alak, ayan, lalo na yan, nakakasira ng ating kidney, nakakasira din siya ng mag-asawa kasi pag lasing, binubugbog yan, nagbubugbog sila, char. Depende po kasi bukod sa masira yung bulsa mo, yan, mawawala ka pa sa sarili mo, maglalasing ka, nagwawala ka din. Epekto ng pag-iinom ng alak, ayan, yung bad talaga yan sa kidney natin. At also ang smoke, ayan, ang mga ninigarilyo, ayan, talagang hindi naman na kasi natin maiwasan dito sa ating bansa, ano, sa ating paligid. Kasi talaga namang Pinoy ay talagang likas na sa atin yan. Kahit anong mahal yan ng cigarettes na yan, ay bibilhin pa rin yan. O diba? Sabi nga, pag nag-ipon ka, araw-araw, isang case, sana mayaman ka na. Kasi imagine mo magkano na ngayon ang per stick ng cigarettes, no? Kahit wala nang makain, walang bigas, basta makapag-smoke, ayan. At masama pa yan sa health ng second smoke, ayan, yung makalanghap ng usok lang, mas matindi kasi nga wala silang, ang immune system nila, hindi sila na immune doon sa paninigarilyo, kaya sila ang madalas na mas matinding nakakagkakaroon ng sakit, ayan. Ayan guys, next natin, ayan, ang daming temperance sa pagkain, sa mga iniinom, sa mga gawain din yan. Pag sa cellphone, ayan, sa gadget, ayan, yung mga kids natin ngayon, grabe, hindi mabuhay na walang cellphone. Baby pa lang, ayan, tulad ng baby ko dito, yan, lagi nanonood ng trak-trak, hindi siya, ayan, minsan Peppa Pig, ang Cocomelon hindi niya na-type, yun, nagbago ng kanyang gusto niya na ang trak-trak, ayan, yung mga train-train, basta, ganun ang edad na nila, 1 to 2 years to 3 years old, grabe, yan, marunong na sa gadget, ayan, marunong pa sa matatanda magpindot, and yan, maraming mga bagay yun, no, mga temperance na hindi talaga natin may iniiwasan yan na ano, oh, ayan. Ayan guys, habang anak ko nanonood dito, yan. At next po natin ay air. Ayan, yan nga, habang tayo nasa trabaho, na nasa outside, indoor yan. Tayo po ay pwede na lang po ay nagtatrabaho tayo sa mapollution na lugar o tulad ng construction, di ba, maalikabok, yan, sa mga kalsada, masasakyan, ganyan. Parang hindi rin po healthy kasi, no, kahit sabihin mong fresh air, maganda pa rin, magbigay tayo ng time na pumunta sa may mga garden, park, or nature. Ayan, ako po gustong gusto ko yung nature, kaya gustong gusto ko lagi magpasyal sa may mga maraming puno, ayan, sa probinsya, sa farm, yan. Yan, kailangan bigyan natin ng time na magkaroon tayo ng kahit papaano siguro ay makalanghap naman tayo ng fresh air kasi bawas stress din po yun, di ba? Ayan. Next po natin ay rest. Ayan, rest talaga. Minsan ayan, madalas tayo nagpupuyat dahil sa trabaho, lalo na yung mga kadalasan yung mga call center, ano, ang hirap pang gabi, nag-uuti, 24 hours on duty, grabe, ang lakas nila, no? Kaya sa mga ano dyan, magbigay talaga kayo ng time na mag-exercise. Yan, ang inyong kalusugan ay ingatan yan. Rest. Kailangan talaga magpahinga-hinga din, no? Hindi lang yun yung mga nag-work sa ganung trabaho, kundi tayong lahat. Yan, tayong lahat. Kailangan natin yan. Pahinga-hinga din pag may time. Ayan, sinasabi nga, mag-family bonding kayo. Yan, kasama ng family nyo, mag-rest kayo. Ayan, matulog kayo sa mga five-star hotel, char. Hindi naman po. Kasi magastos naman yun. Magbagyo na lang kayo, edi mas lalo. Ayan nga, o di ba, rest, ayan, together with your family, ayan. Diba, o kaya ano, matulog ka ng matulog, makabawi sa tulog, ayan. Lalo na yung mga bata pa, no? Ayan, rest talaga kailangan. Next natin ay trust in divine, yan. Last topic natin. Yan guys, ang pinaka-last topic natin ang trust in divine. Ayan, wala na ibang asahan tayo kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ayan guys, thank you for watching this video. Sana po ay marami kayong aral na matutunan dito. Ayan guys, wala na po tayo ibang kapitan at lagi po tayo, importante sa lahat yung ating pananampalataya. Ayan guys, sana marami po kayong natutunan at marami po kayong aral na nakuha at nawa ay maging ano po tayo, motivate po tayo na magiging healthy po tayo sa lahat ng panahon. Ayan, dahil ang ating mga katawan ngayon ay napakarupok, napakabilis na ng panahon natin. Kaya, ayan, panatilihin nating malusog ang ating katawan, no, sa kabila ng at walang kakulangan sa budget, char. Ayan nga, siyempre po kakulangan talaga pambili ng pagkain. O 'di ba guys? Kasi kaya nga stay healthy po tayo. Ayaw mo. Hmm. Ay gusto mo ikaw din? O sige. Si mami na, ayan. Nag-commercial pa ang aking baby. Ayan guys. Thanks for watching everyone.
Okay, last topic natin ay trust. Yan, importante sa lahat ay trust. Yan, ang Panginoon ay unahin natin sa lahat ng bagay. Thank you guys for watching. Please like, comment, share, and subscribe. God bless and bye-bye.